Tagalog mo rin siya. Kasi nag-information ka na ito. Nabutaan ikaw ng edad. Ingat lang, nag-influence ito ano? Nakapuntaan sa laro niya. Isa ang nag-influence sa akong pagpinagod. Influence. As followers of Christ, we are not told simply to surrender to the world. We need to live differently. Itaas Kristo di-ilang kung nakuha mo sa location mo sa Bible box na make a difference, or as Christians, we are to live differently from this world. Dahil kita, kay naman kay Kristo, kung nalalaman natin yung mga pero people, nagpuan siya, na makita nga itong Kristo, or makita si Ephesians, ang isula niya, mga Ephesians mo, taga-Ephesians, believers, Ephesians. Ano yung mga taga-Ephesians, nakuan sila, surrounded by a culture that is liberated and healthy. Ang sila, nagmagkurangan, pagkakayos sa mga panahon. Kung may lang gustuhan sa Ephesians, naghan ang palibot nila, mga idolaters, mga sexual immoral, mga palahubog, lagi sila practice ng spiritual darkness. Lahat ng mga sipon, nag-remind sa believers to a better way to live. Kaya parang awag na sa same ang may similarity or same ang pangitabo kunyari sa parang sa episode sa ato parang some of us mga tempted na compromise to follow the crowd and adopt the world's values instead of God's truth. Instead of God's truth, follow say kung ito pa na say style karon, say buhat karon, no? Say accepted karon mo sa atong palibot sa atong naso. So atong basahon ng Ephesians 5:15-21. To let people the Ephesians. Any paano mo natin isa po niya mga spiritual maturity, ngayon nagtawag si Paul na mag-mature na sa atong pagkilawi. Pero pag atong susihon isa ang mga hindrance sa atong pagtubo. Sa 15, sa Ephesians 5:15, so you must be very careful how you live. Live like people who understand what is right and good. At ay manilo na itaw para sa pagkakas. Do not live like people who do not understand anything. 16, these are bad times to use every moment well. 17, do not be fools, but instead understand what the Lord wants. 18, do not drink too much wine because that will cause bad things. And will stop you ruling yourself properly, but instead let God's Spirit fill you. 19, speak to each other with all kinds of spiritual songs. Sing and make music to the Lord from inside yourself. 20, thank God the Father always for everything by our Lord Jesus Christ's name. 21, be servants to each other because Christ is your master. Let's pray. God our Creator, thank you Lord for this time. Thank you Lord sa rain ni Muligan karon. Mula kay kaniwan sa tanan. Salamat sa iyong pulang Lord na ang pagmutihan karon sa iyong mensahe. Ang Pinoon, makatabang na lang mga mature kami maligo sa among pagtuto at lalagyan kayo. Salamat sa iyong presensya karon sa ngalan ni Jesus. Amen. So, maging honest lang tanong, ang atong kalibutan karon naka-influence sa nato. Pero ang being busy, being wise, pero wise ka, pero
inform without being transformed. Busy without being wise, informed without being transformed, and even religious without being spirit-filled. Yan ang nahitabo sa karon. Dinato na deny na siya. We don't simply need better habits, we need God's Spirit to shape our hearts and direct our lives. Ang pangutana karon, how can we believe? How can believers live under the right influence in an evil world? Saan ang believers na magtuyo bukod sa mayong influensya yung panahon ng karoon na evil days. Makita na ito sa verses 15 to 17. Ano ito ba? Unang punto, live wisely by seeking God's will. So, di ako makita magtuyo maalamon musik ang pagpangita sa pagbuto sa Diyos. Ngayon si Paul sa verse 15 sa Bisaya, busa pagmatmon kamo sa inyong pagkinabuhi. Iyaw ka magmatmon. Kaya nga naman, pagmatmon man tang. So, every day presents choices and those choices reveal whether we are living wisely or foolishly. Kada adlaw no nagi magpili kita, pinagpili kita. Hindi ka pag autopilot, automatic na mo. Mapagkain mo ka sa right side, always sa right side. Hindi ang ato sa Christian, to live wisely God. Kita lang yung ato freedom to choice, to choose what is right. No? Diba? Sa parang ano kay parang nagyaman ka nila yung pili sa maayo. Makailang kita sa maayo dautan. So, wisdom is not simply knowing what is right. Wisdom ay mo, know what is right. But biblical wisdom is knowing God's will and choosing to obey it. So kailangan partner na. Kabalo sa God's will pero kung wala mag-obey, so wala dapat na sunod sa God's will. Ikaw naman ka. No? So, sama sa kuan ba, na-illustration rin. O gamo, na-actual din ako ni kung nagto niyo kuan, tabato, nag-side trip mi sa kuan, kapatagan Ligos. Ay ko, ubos sa kuan, mount ako, kita ba ko kayong view. Pero pag wala na ako, kita na ang view, pag-uli, nag-cloudy, hindi na yung maparo, ay nag-ulan. So, lisod na, so, pag biyahe ni, hinahinay yung cake, man, delikado, cloudy man, pagi ba, hindi nyo makita halos ang dalan. So, sama sa pag-pinagway na ito, spiritual paglakaw, ako na sa cloudy, kita nagabiyahe, kita mismo nag-drive, hindi ka magpakusog, hindi ka mag-perlis. Kaya, hindi ka doon, mag-disgrasya. Slowly but surely. Naman sabi sa ato spiritual, we deserve to walk the same kind of attention. Mag-akautan na kung panahon ng anak, dapat bantay. Careful, kaya doon sa prone to accident. Or prone to makasala kung wala, no? May sitwasyon na kuhan, makasala ta. So, pero kuhan, bawat mo na bigay yun na siguro di magkikitaw, lagi nabot na sa magpilabuhin sa papisohan na mo nitipas, nabot mo sa Diyos. So, sa pagtipas, umano na ito, magkapala, making his nag-follow sa emotions, kaya wala na, hindi nag-follow sa Word of God, nag-follow sa emotion, hindi nag-ramutan sa Ginoo, so, wala na sila sa direction sa pagbuto sa Diyos. So, ang Diyos, gusto ka na ito mag-give a decision based on His Word. And rather than changing opinions of the world. Mga opinion sa kalibatan na opinion gawa sa
sa pulong sa Ginoo ang sundon. Wala ang gusto sa Ginoo alang kanato. Kung gusto sa Ginoo, every opportunity count by living each day for His glory. Gusto sa Ginoo nga kada adlaw magatuman ka sa iyang subay sa iyang kabuton. Familiar ka sa 1 Corinthians 31, ang gayon nga, so whether we eat or drink, whatsoever you do it to the will of God. Wala ang gusto sa Ginoo nga, ang tanan ka ng pagkabuhaton is according to His will. Aron sa kayang kinamayaan. Wala ang living wisely by seeking God's will. At kung siya nga, kimanan natin na living wisely by seeking God's will. Through His word. At kung tao na tumutong sa Diyos. Hindi lang sa kung tao tumutong sa Diyos ka ang paminaw o mensahe. Kung makita natin pagbuto sa Diyos na ang mag-guide na ba sa ang agwaton. Ikaduha, live under the control of the Holy Spirit. Live under the control na sa versikulo 18. Ayaw ka mo pagbubog kay kini pagpatuyang lang sa inyong kinabuhi. Inoon, pagpupuno ka mo sa Espiritu Santo. So, itandi din ni Paul na si pagkandi na ang katong palahubo o katong puno sa Espiritu. So, kani, ang say, ang isbutan dili na ka ng pagbububo, di mo lamang. Ang i-emphasize din ni Paul ang na-control at nag-i-agree. Pag-control na, di lang sabihin na makontrol, na may sometimes na nakontrol ka sa atong emotion, nakontrol ka sa atong handok, nakontrol ka sa approval sa man, nakontrol ka sa atong successful. God calls us to live under the influence of the Holy Spirit. So, without kita, subay sa influence sa Holy Spirit. Ang being filled with the Spirit is not a one-time event. One-time ba? Hindi. Ang filling with the Spirit is kada adlaw. Continual surrender to God's leadership. Hindi lang, one event lang. Filled with the Spirit. Ang illustration ini, filling with the Spirit. Pamilya nga taghan globes to globes. Ang gusto gamit sa globes. Magamit ang globes, walay kamot masulod. Masulod ang kamot. Ang purpose, dili mo puslan. Hindi siya ang may kamot na masulod sa globes. Ang purpose. Sama sa ato, hindi sa mag-feel sa Holy Spirit, feeling the Holy Spirit, dili sa makahimo sa purpose sa Ginoo. Sometimes we surrender control to our feelings, our desires, to the expectation of other people, instead of yielding ourselves completely to God. Instead of yielding to God, kuan ka sa lain nga feeling and desires na di pagutong sa Diyos. Busa ang Ginoo ingon, surrender every area of your lives to the Holy Spirit this day. So, kailangan sa mga surrender ba? Hindi na sa mga ginungi. So, hindi na sa Holy Spirit. Every day, hindi mga event lang. Sa iyong hinan. God wants to remove anything that competes with its control over our hearts. So, ang Ginoo, sinuso. Kaya di ba, ang unang kuman is love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your complete. So, sinusunod yung sabihin ka ang Ginoo gusto nga di, dahil mo kumpit sa iya, sa ato mo sa kasing, dahil mo musulod tayo na, hindi, ang Ginoo lang yun, kaya sinusunod siya. Hindi siya, love me with all your strength, mind, soul, and spirit of life. With all your heart.
Head, soul, heart, and mind. So, mana siyang gusto sa ito? Mana ang we live under the control of the Holy Spirit. Live in control. Live under the control of the Holy Spirit. Live kita under the control of the Holy Spirit. Ikatulog, show the evidence for spirit-filled life. May ebidensya. Pakita natin ebidensya ng spirit-filled na itong pagpilagwi. Sa unsa nga paagi. Sa verse 20 at basa ng 21. Sa inyong panagtigong, gamitan ninyo ang mga salmo o uban pa nga mga awit may tungod sa pagday sa Ginoo. Ang pag-awit ka mo nga kinasikating kayo 20. Pagpasalamat ka mo kanunay sa Diyos nga maamahan pinagi sa atong Ginoo Jesucristo alang sa tanang mga butang. 21. Pagpasakop ka mo sa usab-usab aging pagtahod kang Kristo. Spirit-filled. Ang iyong dili. Ang Filipino, a person filled with the Holy Spirit naturally encourages others. Encourage others, kung si Kristoan, si Kayon, give thanks even in a difficult season. Ang pagpapasalamat o bisay, di favorable na sitwasyon sa iyong week. Willing to serve others out of reverence for Christ. Willing to serve others. Willing to serve in the ministry of the Lord's activity. Ang remaining, so these are not requirement for earning God's favor. So di na kung buhat natin di na kwanta mo, paabot na, pabor sa iyo. Kung di kani resulta kini, nakita, we are ready, evidence kini, nakita, na the Spirit is in us. So, the evidence that God's Spirit is already at work within us. Hindi siya, magbuhatin natin niya, pasalamatun, manibahon, matinabang kaya God's favor na mato. Hindi siya na ikaw filled with the Spirit. Sama sa kwan, sa atong instruction niya ni filled with Lord Spirit, wala ta kaya sa usa ka tree nga nagbarong din na, kaya wala pa bunga, hindi ta ka ma-identify. Pero kung nanay bunga, makuha na ito, ay mangga din ay santol din na tree. Tama sa ato kita sa ato pag pinagunan kay fruit. We know that what is the fruit of the Spirit? Galatians 5:20. No? Kung siyang kaput, wala fruit lang yun. Isa, kumplito, hindi ka po. Wala ang love. Kaya siya, kung kuwan daw, ang kasalanan kung kuwan, ang pining kamalian ko sa batayanan ako, instead na kita pag magbagulbol, magpasalamat kita. Instead na nagadiman ka nga kita recognize, maayo ka, dako ang natabang sa church, dako ang kong nag-contribute. Instead of serving, hindi ka mapaabot ng recognition, kundi ang pag-serve. O isa pa kaning kuan. Kaning instead na ipataas na ito si Kristo, ipataas na sa atong kaugalingon. Ano ang danger ng kuan sa atong feeling of the Holy Spirit, o feeling with our fleshly nature nato. Contrast din na ang so hindi na mag-ubay ang spirito ng flesh. I-explain natin ni Paulo dahil ang pag pinaboy nga sa flesh o ang living in the spirit.
So God wants us to develop hearts that worship Him and thank Him in every season of life. Kung ano gusto sa Ginoo nato, in every season of life. Kung ano man, nalipayo, kung sunod, may kalamidad, yun, masunod ang Ginoo. Kaya, salamatan na ito ko yung Ginoo kapag sa purpose niya. God wants us to treat one another with humility, love, and respect because we all belong to Christ. Ano siyang ang kuwan sa Ginoo sa ato. Gusto niya ipakita nato ebidensya ng spirit-filled life. So, bago akong balikon, tumay na sin and joyful worship. Natin yung evidence na ikaw spirit-filled, joyful worship, thankful hearts, and humble relationship. Humble relationship. So, magpapatahan na sa atong kabalingon. Am I intentionally seeking God's wisdom and live? The intention mo, pangita ta sa kaalam sa Diyos. Does my daily life reflect the evidence of the Holy Spirit through worship, gratitude, humility, and love for others? Sa ating conclusion karon, kada adlaw ang kalibutan at compete sa atong kasing-kasing. It tells us that to value what to pursue and how to live. But Paul reminds us that there is a better influence. When we seek God's wisdom, surrender to the Holy Spirit, and allow Him to shape our character, our lives become a testimony of Christ's transformed power. So, katuyuan na niya, transform ang atong pagkinaghi. Kasi matusan ang anak ng Diyos. Ang pangutana, karon, who is really influencing the way I live? Minsa ang nag-influence sa kanato. Ang ka-espiritu. Diyos. So, dalaga ng Diyos sa atong ang karon, ang mga puta, God our Creator. Lord, help us to seek your wisdom and surrender our every area of our lives to the leadership of your Holy Spirit. And Lord, produce in me a life that reflects your presence through joyful worship, thankful living, and humble service so that others may see Christ in us. Dalayong kagluha sa inyong buhat pag pinagbuhat, Lord. Salamat, Lord. Pasilitan niyo mo, makamili mo, kinabuhi na under the influence of the Holy Spirit, under the influence of your word, under the influence of our brothers and sisters, under the influence of the church. Lord, salamat din. Aning mga way, yung yata yung kami, mutubo sa among pagtubo, pagsarin niya kanino, mutubo, pag-alaga niya kanino. Anayin katuyuan ka ng Lord na ang kanan ng pagkakuhatong nagsubay sa inyong pagbuto. Sa ngalan ni Jesus,